Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa isang exclusive subdivision na malapit po sa Tagaytay. Ito pong bagong video presentation natin ay isang 3-story residential property. May lot area na 270 square meters at may floor area na 600 square meters. Meron pong indoor swimming pool at dun po sa third floor ay may overlooking view. Ito pong corner side ay 150 square meters po yan na pwede pong gamitin gawing garden, wag lang lagyan ng concrete structure. Sabi po ni owner o ni engineer, pwede pong lagyan ng glass house, yung maliit lang, na pwedeng gawing hangout area. Bukod po yan dun sa 270 square meters na kinatatayuan ng house and lot. So ito pong corner lot, ulitin ko po, hindi po kasama yan sa bentahan, pero pwede pong gamitin. Kung mahilig po kayong mag-garden, pwede po kayong magtanim dyan. At dito po sa harapan ng bahay ay meron pong mga pine tree. Yan po yung side view ng property. At ito naman po yung facade. Na malaki naman po ang spasyo para sa inyong garden. Then may pathway papunta sa main door. At ito naman po yung driveway. Open lang po ang garahe. Kakasya ang dalawang sasakyan. Tungkol naman po sa dokumento nito, ito po'y titulado. Buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Ang may-ari po nito ay isang engineer at ito'y kanilang dream house. Reason for selling, dream house ba't binebenta? Well, may pagbabago po sa kanilang plano, kaya ibebenta na lang po nila ito. Well-maintained naman po itong property, kaya ready for occupancy. Log house po ang konsepto nitong disenyo ng bahay, then sa lower part ay may natural stone design. Itong wall. Ito naman po yung balkonahe. Hanggang dito po yan sa dulo. Mula po dito matatanaw naman yung corner lot na tinutukoy ko na pwede pong gawing garden. Ito pong spot nitong property ay nasa matas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,722 feet. Ito na po yung main door na naka-solid wood door. Bago tayo pumasok sa first bedroom at sa living area, check po muna natin itong powder room. May bathroom countertop, hand wash basin, vanity mirror, water closet with bidet, at naka-tile bathroom wall. So yan po yung powder room. Then lipat na po tayo dito sa unang kwarto, first bedroom na naka-solid wood door, at kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. Meron pong customized glass windows with blinds na may view doon sa corner side. Then dito naman po yung hagdan papunta doon sa swimming pool at doon sa third floor. Ito po yung living area o salas na naka double high ceiling. Meron pong sliding glass door papunta sa balkonahe at meron pong glass walls and windows
na nag-serve as natural sunlight. Meron din pong chandelier. At yan po yung double high ceiling. Tungkol naman po sa mga furnishings o mga kagamitan, wala pong nabanggit si owner. Anyway, kung maibigan nyo po, pwede naman nating i-negotiate yan. Lipat na po tayo dito sa may dining area. Nakakapaaliwalas po ang glass walls and doors. Then may ceiling fan. May floor standing aircon, mga 3-tonner po yan. Dun po sa kabilang side ay meron din pong glass walls and doors. Papunta rin sa balkonahe. Ito naman po yung formal kitchen. May granite kitchen countertop, stainless sink with faucet. At hanggang sa kabilang side po, meron din pong countertop. May kitchen drawer and cabinet. May wall-mounted kitchen cabinet. Then storage ng kitchen utensils. So ito po yung formal kitchen. Dito naman po sa kabilang side ay yung dirty kitchen. Ganun din po, meron pong wall-mounted kitchen cabinet, kitchen drawer, at storage ng kitchen utensils, at meron din pong kitchen countertops. Balik po ulit tayo dito sa may dining area, at ito naman po yung balkonahe. Ito po yung access door na papunta naman sa dirty kitchen na naka French door design. Yung bench and table na pwedeng gawing breakfast table. Dito na po tayo sa balkonahe. Tunghayan niyo po itong kapaligiran kung saan napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin, at malamig po ang klima. Napakaganda po nito para sa inyong retirement o bahay bakasyonan. Actually, kung malayo pa naman yung panahon na inyong pagre-retiro, pwede naman po nyo itong paupahan. Ang rentahan po sa ganitong kalaking bahay na may swimming pool pa ay nasa 80,000 pesos ang monthly. Pero mura na po yun sa ganung presyo. Or pwede nyo rin pong ipasok sa Airbnb. So, balik po ulit tayo dito sa loob. Yan po yung formal kitchen. Then yan po yung first bedroom na napakita ko na sa inyo. Dito naman po yung salas o living area at akit na po tayo. Ito pong hagdan ay naka wooden staircase, wooden handrail at metal railing. Meron din pong staircase window. Nag-serve as natural sunlight. At ito pong staircase wall ay maayos naman ang pintura. Samahan niyo po ako, akit po tayo. At nandito na po tayo sa third floor. Ito po yung hallway na papunta sa mga kwarto. At dito naman po yung family area na may access naman papunta sa balkonahe. Ito po yung open below. May chandelier. Yan po yung glass walls and windows na nag-serve as natural sunlight. At nakapaaliwalas din po sa buong bahay. Hindi lang po doon, nakatipid din kayo sa kuryente. Check na po natin yung kwarto dito sa taas. Naka-solid wood door. Malaki ang espasyo, may ceiling fan. May access papunta sa balkonahe. May bed frame and mattress. Na dalawa po yan. Ang sliding glass windows po ay may blinds. Even itong sliding doors. Meron din po itong sariling toilet and bath. Meron na rin pong split type aircon. Ito pong toilet and bath ay naka-solid wood door, may bathroom countertop, vanity mirror, hand wash basin, bathroom cabinet, shower enclosure, then water closet with bidet, wall-mounted towel holder, tile bathroom wall, bathroom window. Ito po yung shower enclosure na may rainfall shower head, then massage jet, at soap dish. Para po kayong nasa hotel. Okay, check natin yung ibang parte nitong bahay. Labas na po tayo dito. Yan po yung bathroom countertop.
At ito po yung unang kwarto dito sa third floor. Tunguhin niyo po ulit bago tayo lumabas. So, maayos naman po siya. Wala po kayong paparepair dito. Labas na po tayo. At nandito na po tayo sa balkonahe. May coffee table. Then, hindi po maaninag ang taal dito. Gawa ng medyo foggy. At ito naman po ang kapaligiran. Kabilang property na po yan. At nasa mataas na lugar tayo kaya tanaw nyo yung bubong ng inyong mga kapitbahay. Ito po yung labas ng kwarto. Then sa dulo po ay meron pong aircon motor. Naka-ceiling panels na wooden design. Ganun din po itong flooring. At yun po yung access door mula sa may hallway. Yan po yung glass wall and window sa may double high ceiling. Ito po yung French door design dito sa may hallway. Yan po ulit yung chandelier at yung open below. Sa baba po yung living area. Balik po ulit tayo dito sa may hallway. At check natin yung ibang kwarto. At ito naman po yung pangalawang kwarto. Naka-solid wood door. May dalawang bed frame and mattress. Window type aircon. Customized glass window. Wooden design itong flooring. At meron pong wardrobe. Kung malaking pamilya po kayo, ito na po yung hinahanap nyo. Yan po yung second bedroom dito sa third floor. At ito naman yung common toilet and bath na naka-wooden door. May bathroom countertop, hand wash basin, vanity mirror, wall-mounted towel rack, water closet with bidet. Then sa dulo po yung shower. Ganun din po, meron pong rainfall shower head. Then may massage, jets, at soap dish. Meron din pong bathroom window. Ito naman po yung pangatlong kwarto dito sa third floor. Napakalaki po ng spasyo. May customized glass window, wardrobe, may center lamp, pin lamp, at lalabas na po tayo. Yan po yung pangatlong kwarto dito sa third floor. Yan po yung double high ceiling, staircase window, at habang pababa po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location, at travel time. Mula po sa Twin Lakes, ang distance is 6.4 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Mula naman po sa Mendez Crossing, ang distance is 12.8 kilometers at ang travel time is 20 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 29 kilometers at ang travel time is 35 minutes. Kung magagaling naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 76.3 kilometers at ang travel time is 2 hours and 28 minutes. Nandito na po tayo sa may dining area, then yan po yung kitchen at yan po yung main door. Yan po yung first bedroom at bababa na po tayo. Papunta naman ito sa lower part ng bahay na kung saan dun po nakapwesto ang swimming pool. Napakalaking bagay po nung staircase window. Kahit walang ilaw, ay kita natin itong staircase. At nandito na po tayo sa indoor swimming pool at entertainment area. Naka-natural stone design po itong mga poste, even itong walls. Dito naman po ay merong mga kwarto. Ito po yung unang kwarto. At nakalock po yan sa ngayon. Basta po upon tripping, ma-check natin yan. Dito naman po yung mga banyo. May panlalaki at pangbabae. Halos same setup lang po. May hand wash basin, vanity mirror,
water closet, at sa dulo po ay overhead shower. Ganun din po yung panlalaki. Dito naman po ay may jacuzzi. Then naka-glass walls po yan. Napakaganda po ng disenyo. Gaya po nang sabi ko sa inyo kanina, possible din po ito maging income generating. Ipasok nyo po sa Airbnb para kontrolado nyo ang booking. At direct po sa account nyo, papasok ang kita. So yan po yung service area. Then sa taas po niyan yung garahe. At itong bahay ay may 2 street access. Ito po yung kabilang side nung street o bahay. Actually, dito po tayo nag-start kanina. Itong side na to. Then umikot tayo dun sa may corner lot na kung saan pwede nyo pong gawing garden. At pwedeng maglagay ng hangout area gaya ng glass house, wag lang po concrete house. Balik po ulit tayo dito sa loob. Yan po yung pump room, motor room, at yan po ulit yung entertainment area at indoor swimming pool. Recap lang po sa mga nag-skip ng video. Ito pong property ay nasa loob ng isang exclusive subdivision na malapit po sa Tagaytay. May lot area po ito na 270 square meters at may floor area na 600 square meters. Tungkol naman sa dokumento nito, ito'y titulado kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Binebenta po ito ni owner sa halagang 35 million pesos. Net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Kung may mga katanungan po kayo or interesado kayo dito sa property nito, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber at Telegram. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilong sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.